Isang malakas na kalabog ang gumising sa diwa ni Amara. Iyon ang tunog ng isang bagay na nababasag, isang bagay na mahalaga, isang bagay na hindi kanila. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan sa pasilyo. Hawak ang isang basahan. Tumigil sa pagtibok ang kanyang puso at napalitan ito ng isang matinding kaba na gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Isa lang ang pinanggalingan ng tunog na yon, ang silid ni Doña Victoria. At isa lang ang taong posibleng gumawa niyon. Nanay. Halos pabulong na usal niya sa sarili. Binitawan niya ang basahan at halos liparin ang pasilyo. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig na marmol ay isang dagundong sa kanyang dibdib. Hindi. Pakiusap, huwag po. Paulit-ulit na dasal ng kanyang isip, huwag po sana ngayon. Pagdating niya sa bukana ng malaking pinto ng master's bedroom, natanaw niya ang isang eksenang halos magpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo sa gitna ng silid si Nanay Elena, ang kanyang ina. Nakasuot ito ng luma nitong duster, at ang mga mata nito ay tila nawawala sa ibang mundo. Sa paanan nito ay ang nagkalat na piraso ng isang mamahaling porselanas na florera. Ngunit hindi iyon ang nakapagpakilabot kay Amara. Ang hawak-hawak ni Nanay Elena. Isang gintong suklay. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw mula sa chandelier. Tila may sariling buhay. Iyon ang gintong suklay, ang pamana ng pamilyang ilustre. Ang bagay na mas mahalaga pa sa buhay para kay Doña Victoria. Napayuko si Amara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi niya sinasadya, hindi kailanman sasadyain ng kanyang ina na gumawa ng masama. Ang sakit na Alzheimer ang kumukuha sa kanyang alaala, pero hindi nito kinukuha ang kabutihan ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit na parang isang hayop na gumagapang palapit sa isang nasugatang ibon. Nay, mahinahon niyang tawag. Pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Nanay, akin na po iyan. Bawal po iyan. Ngunit hindi siya narinig ni Nanay Elena. Nakatitig lang ito sa suklay na hawak at may ngiti sa mga labi nito. Isang nangiting matagal nang hindi nakikita ni Amara. Kuya, bulong nito. Ang ganda kuya. Para sa akin ba to? Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi ni Amara. Kuya. Ang kapatid nitong matagal nang pumanaw. Sa pagkalimot ng kanyang ina sa kasalukuyan, ang nakaraan ang palagi nitong binabalikan. Isang magnanakaw sa sarili kong pamamahay. Ang boses na yon, malamig, matigas, puno ng kamandag. Sabay silang napalingon ni Nanay Elena. Nakatayo sa may pinto si Doña Victoria, nakapamaywang, ang kanyang sutlang roba ay nagbibigay sa kanya ng itsura ng isang reyna na handang magpataw ng parusa. Ang kanyang mukha ay perpektong naka-makeup, ngunit ang mga mata niya ay singtalim ng kutsilyo. Ang mga mata niyang iyon ay nakatuon hindi sa basag na florera, kundi sa gintong suklay na nasa kamay ng kanyang ina. Agad na lumuhod si Amara. Yumuko siya hanggang sa halos sumayad ang kanyang noo sa sahig. Ma'am Victoria, patawad po. Patawarin niyo po ang nanay ko. Pagmamakaawa niya, nanginginig ang buong katawan. May sakit po siya. Hindi po niya alam ang ginagawa niya. Ako na po ang humihingi ng tawad. Hindi sumagot si Doña Victoria. Narinig lang ni Amara ang dahan-dahan nitong mga hakbang palapit. Ang tunog ng mga tsinelas nito sa marmol ay parang tunog ng martilyo ng isang hukom. May sakit? Muling nagsalita ang Donya. Ang boses ay puno ng pangungutya. O sadyang lahi niyo na talaga ang pagiging magnanakaw? Hindi po, ma'am. Pakiusap po. Maniwala kayo. Umiiyak na sabi ni Amara, habang pilit na inaabot ang laylayan ng roba ng Donya. Naguguluhan lang po siya. Ibabalik po namin. Patawad po. Ngunit parang bakal, ang puso ni Doña Victoria. Hindi ito natinag. Sa halip, marahas nitong inagaw ang suklay mula sa kamay ni Nanay Elena na napasigaw sa gulat. At pagkatapos,
Isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Amara. Pak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Naramdaman ni Amara ang hapdi, ang pag-init ng kanyang pisngi. Umikot ang kanyang paningin at saglit na nabingi ang kanyang tainga. Huwag mo akong hawakan ng marumi mong kamay, dinig niyang sabi ni Doña Victoria. Sa tingin mo ba ay maloloko mo ako sa pagdadrama mo? Planado niyo ito. Planado niyo ng nanay mong kunwari may sakit para makapagnakaw dito. Itinaas ni Amara ang kanyang mukha. Puno ng luha ang mga mata. Nakita niya ang galit sa mukha ni Doña Victoria. Hindi lang ito galit. Ito ay pandidiri. Hindi po. Hikbi niya. Ngunit hindi na siya pinakinggan. Itinuro ni Doña Victoria ang pinto. Ang daliri nitong may mamahaling singsing ay nanginginig sa galit. Guards! Sigaw nito. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong Villa Ilustre. Palabasin ang mag-inang ito. Ngayon din. At sa isang iglap, 2 malalaking security guard ang pumasok sa silid. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon habang papalapit sila sa kanila. Napayakap si Amara sa kanyang ina na ngayon ay umiiyak na rin sa takot at pagkalito. Magnanakaw? Muling sigaw ni Doña Victoria. Ang salitang yon ay parang isang sumpang habambuhay na tatatak sa kanilang pagkatao. Palayasin ang mag-inang yan ngayon din. Ang malaking bakal na tarangkahan ng Villa Ilustre ay nagsara ng may malakas na kalansing. Ang tunog na yon ay parang isang hatol, isang pinitik na kandado sa kanilang munting mundo, sa kanilang huling pag-asa. Kasabay ng pagsara niyon ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila nakikisimpatiya ang langit sa kanilang sinapit. Ang bawat patak ay parang maliliit na karayom sa kanilang balat, malamig at masakit. Hala! Yung mga damit! Mahinang sigaw ni Amara, ngunit huli na ang lahat. Ang luma nilang karton na kahon na naglalaman ng lahat ng kanilang ari-arian sa mundo. Ilang pirasong damit, ang lumang larawan ng kanyang ama, at ang mga gamot ni Nanay Elena ay walang awang inihagis ng guard sa labas. Lumagapak ito sa isang putikan sa gilid ng kalsada. Nabasa, nasira, tinrato na parang basura, tulad nila. Niyakap ni Amara ang kanyang ina na nanginginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Nay, halika na po. Bulong niya. Pilit na pinatatatag ang sarili para sa kanilang dalawa. Huwag po kayong mag-alala, nandito po ako. Ngunit ang mga mata ni Nanay Elena ay wala sa kanya. Nakatingin ito sa nagsarang tarangkahan. Ang mga ilaw mula sa mansyon ay tila mga bituing napakalayo at imposibleng abutin. Uuwi na tayo. Umiiyak na, sabi nito. Gusto ko nang umuwi. Nasaan si kuya? Bakit nila tayo pinalayas? Isang matinding kirot ang gumuhit sa puso ni Amara. Paano niya ipapaliwanag sa ina ang isang bagay na kahit siya ay hindi matanggap, na sa isang iglap, ang bubong na kanilang sinisilungan ay ipinagkait na sa kanila dahil sa isang pagkakamaling hindi naman nila sinadya? Hinila niya ang ina palayo sa tarangkahan, palayo sa lugar na yon na naging saksi sa kanilang kahihiyan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Wala silang payong, wala silang patutunguhan. Nakarating sila sa isang waiting shed, ngunit puno na ito ng mga tao. Ang mga tingin na ipinukol sa kanila ay puno ng awa at pagtataka. Basang-basa, marungis, at may bit-bit na basag na karton. Sino nga ba naman ang hindi mapapatingin? Nagpatuloy sila sa paglalakad, hinahanap ang kahit anong masisilungan. Nakakita si Amara ng isang saradong tindahan na may maliit na silong. Hinila niya ang ina doon. Isinandal niya ito sa pader at ginamit ang sariling likod para salagin ang malakas na ihip ng hangin at ulan. Niyakap niya si Nanay Elena ng mahigpit. Ramdam niya ang panginginig nito. Hinubad niya ang manipis niyang jacket at isinuot ito sa ina. Kahit na siya na mismo ang giniginaw,
Amara, anak, nilalamig ako. Humihikbing sabi ni Nanay Elena. Konting tiis lang po. Nay, sagot ni Amara, ang boses ay basag na. Magiging okay din po ang lahat. Pangako. Isang pangakong hindi niya alam kung paano tutuparin. Tumingala siya sa madilim na langit. Bakit? Ito ang tanong na paulit-ulit sa kanyang isip. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa kanila? Hindi ba sapat na ang pagsubok ng sakit ng kanyang ina? Kailangan pa bang dagdagan ng ganitong pagtrato mula sa mga taong wala namang ginawa, kundi pagsilbihan niya ng tapat? Habang magkayakap sila sa gitna ng kadiliman, isang matinding liwanag ang tumama sa kanila. Isang itim at mamahaling kotse ang dumaan sa kanilang tapat. Bumagal ito ng bahagya at sa isang saglit, ang kanilang kaawa-awang kalagayan ay naging sentro ng atensyon ng mga headlight nito. Nakita ni Amra ang anino ng driver sa loob. Isang lalaki. May kausap sa cellphone. Hindi nito pinansin ang mag-inang basang sisiw sa gilid ngang daan. Dumiretso lang ito at lumiko papasok sa subdivision kung nasaan ang Villa Ilustre. Ang kotse ni Sir Miguel. Para siyang sinaksak. Nandoon lang siya. Ilang metro lang ang layo. Ang amo niyang sa loob ng isang taon ay palagi niyang hinahangaan dahil sa kabaitan nito sa mga litrato. Ngunit sa gabing ito, sa gabing pinakakailangan niya ng tulong, dumaan lang ito na parang hangin. Hindi siya nakita. O marahil ay nakita siya, ngunit piniling huwag na lang pansinin. Nang mawala ang liwanag ng kotse, tila nawala na rin ang huling piraso ng kanyang pag-asa. Doon na siya tuluyang napahagulgol. Hindi na niya napigilan. Ang lahat ng sakit, galilit, at pagkadurog ng puso ay bumuhos kasama ng ulan. Napayuko siya. Isinubsob ang mukha sa balikat ng kanyang ina at umiyak ng umiyak. Wala na. Wala na silang babalikan. Wala na silang pupuntahan. Gutom na ako. Narinig niyang bulong ni Nanay Elena. At doon, tila may bumigay sa loob ni Amara. Handa niyang tiisin ang lahat, pero ang marinig na nagugutom ang kanyang ina, iyon ang hindi niya kaya. Nang akala niya ay katapusan na ng lahat, isang mahinang boses ang kanyang narinig. Ineng, nag-angat siya ng ulo. Isang matandang lalaki na nagtitinda ng lugaw sa kariton ang nakatingin sa kanila. Pasara na ito at nililigpit na ang kanyang mga gamit. Okay lang ba kayo? Tanong ng matanda. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Umiling lang si Amara, hindi makapagsalita. Nakita ng matanda ang kanilang kalagayan. Hindi na ito nagtanong pa. Kumuha ito ng 2 maliit na plastik na upuan mula sa kanyang kariton. Dito muna kayo sumilong sa ilalim ng payong ng kariton ko. Sabi nito. Sandali. Pumasok ito sa likod ng kariton at paglabas ay may dala na itong 2 mangkok ng mainit, umuusok na lugaw. Heto, kumain muna kayo, pampainit ng tiyan. Nakatitig lang si Amara sa lugaw. Isang simpleng lugaw, ngunit sa mga sandaling iyon ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Tumingin siya sa matandang tindero at muling bumuhos ang kanyang luha, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong pasasalamat. Salamat po, halos pabulong niyang sabi. Maraming salamat po. Tinanggap niya ang mangkok at dahan-dahang sinubuan ng kanyang ina. Sa bawat subo ng mainit na lugaw, tila may kaunting init na bumabalik sa kanilang nanlalamig na katawan at isang maliit na kislap ng pag-asa ang muling sumilay sa gabing puno ng dalamhati. Pagpasok ng kotse ni Miguel sa tarangkahan ng Villa Ilustre, ang unang napansin niya ay ang kakaibang katahimikan. 10:00 na ng gabi. Karaniwan, sa mga oras na ito, may maririnig pa siyang mga bulungan ng mga katulong na nagliligpit o ang mahinang tunog ng telebisyon mula sa living room kung saan nagpapalipas ng oras ang kanyang asawa. Ngunit ngayon, ang tanging sumalubong sa kanya ay isang katahimikang halos nakabibingi. Pagbaba niya ng kotse, naamoy niya ang halimuyak ng basang lupa
dahil sa ulan. Ngunit may iba pa siyang napansin. Isang sirang karton na kahon sa gilid ng kalsada malapit sa basurahan. Tila pamilyar ang itsura niyon, pero dahil sa pagod mula sa maghapong meeting, hindi na niya ito pinagtuunan ng pansin. Naabutan niya si Victoria sa kanilang sala, nakaupo sa isang mamahaling sofa at may hawak na kopita ng alak. Ang ilaw mula sa lampshade ay nagbibigay ng anino sa kanyang mukha. Ngunit kahit sa dilim, kitang-kita ni Miguel ang bakas ng pagkabalisa rito. "You're late," sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. "Traffic and the meeting ran long," sagot ni Miguel habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Lumapit siya at hinalikan ito sa noo. "Is everything okay? It's too quiet." Huminga ng malalim si Victoria na parang naghahanda para sa isang mahabang talumpati. "I had to fire the maid, Amara." Natigilan si Miguel. "Amara? Why? She was a good worker." "A good worker?" Tumawa ng mapakla si Victoria. "Miguel, you have no idea what happened. That girl is a thief, a snake. I caught her, red-handed, in our bedroom. She was trying to steal my gintong suklay." Napakunot ang noo ni Miguel. "The golden comb? Are you sure? That doesn't sound like her." "Of course, I'm sure." Tumaas ang boses ni Victoria. Dinramatiko nito ang pagkukwento. Ikinumpas pa ang mga kamay habang inilalarawan ang kataksilan ni Amara. She even brought her senile mother as an accomplice. Nagkunwari pang may Alzheimer para makalapit sa mga gamit ko. It was a performance, Miguel. A disgusting, calculated act. I felt so violated in my own home. I had no choice but to throw them out. Pinakinggan ni Miguel ang bawat salita. Sa isang banda, gusto niyang paniwalaan ang kanyang asawa. Ngunit sa kabilang banda, may isang bagay sa kwento na hindi ka panipaniwala. Si Amara, na ni hindi makatingin sa kanila ng diretso dahil sa hiya, ay maglalakas loob na magnakaw, pero pagod na siya para makipagtalo. "If you say so," sabi na lang niya. "You did what you had to do." Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga na sila sa kama, hindi mapakali si Miguel. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang nangyari. May mali. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising si Victoria. Nagpunta siya sa kusina para uminom ng tubig, pero ang mga paa niya ay dinala siya sa pasilyo patungo sa mga silid ng mga katulong. Ang silid ni Amara ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya sa loob. Malinis ang kwarto, na para bang walang nakatira. Maayos na nakatupi ang manipis na kumot sa ibabaw ng maliit na kama. Walang anumang personal na gamit na naiwan, maliban sa dalawang bagay na nakapatong sa maliit na mesa. Pumasok siya, at doon, sa ibabaw ng maliit na mesa, nakita niya ang isang sobre. Ang sahod ni Amara para sa buwan na ito. Hindi niya kinuha. Para kay Miguel, iyon ang unang piraso ng palaisipan na hindi tumutugma. Kung si Amara ay isang magnanakaw na may masamang plano, bakit niya iiwanan ang perang sigurado na niyang sa kanya? Sa tabi ng sobre ay isang kuping kahon ng gamot. Generic na brand, gamot para sa Alzheimer. Tinitigan niya ito. Ito ang patunay na hindi nagkukunwari ang ina ni Amara. At ang murang brand ng gamot ay patunay ng kanilang kahirapan. Bakit magnanakaw ng isang bagay na napakatingkad tulad ng gintong suklay kung pwede namang pera ang kunin na mas madaling itago? Bumalik siya sa pasilyo. Nakasalubong niya si Manang Celia, isa sa mga matatandang kasambahay na papunta sa banyo. "Manang," tawag niya rito. Halatang nagulat si Manang Celia na makita siya doon. "Sir Miguel, gabi na po." "Alam ko po," sabi ni Miguel. Sinubukang gawing kalmado ang kanyang boses. "Tungkol po kay Amara, nakita niyo po ba ang nangyari kanina?" Agad na napayuko si Manang Celia. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. "Wala po akong alam, sir." Nanginginig na sagot nito. "Nasa kusina po ako buong hapon."
Manang please, pakiusap ni Miguel. Kailangan ko lang malaman ang totoo. Ngunit umiling lang ang matanda. Ang mga mata ay puno ng takot. Hindi takot sa kanya, kundi takot sa kung sino. Takot sa asawa niya. Pasensya na po, sir. Wala po talaga akong nakita. At mabilis itong naglakad palayo. Ang takot sa mga mata ni Manang Celia ay mas malakas pa sa anumang pagkumpirma. May itinatago sila. May kinatatakutan sila. Pumunta si Miguel sa kanyang home office. Binuksan niya ang kanyang computer at inaccess ang security system ng buong bahay. May mga kamera sa bawat pasilyo, sa bawat sulok ng mansyon. Hinanap niya ang footage mula sa hallway na malapit sa kanilang silid. Sa oras na sinabi ni Victoria na nangyari ang insidente, nandoon ang file. Pero nang subukan niyang i-play ito, isang mensahe ang lumabas sa screen. File deleted. Nanlamig si Miguel. Hindi ito corrupted. Hindi ito error. Malinaw ang nakasulat. Deleted. At iilan lang ang may access sa system para gawin iyon, siya. At si Victoria, napatingin siya sa bintana sa madilim na gabing basang-basa ng ulan. Ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isip. Ang iniwang sahod, ang murang gamot, ang takot sa mata ng ibang katulong, at ngayon, ang binurang ebidensya. Hindi pagnanakaw ang nangyari. Isa itong pagtataboy na puno ng kalupitan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Leo? Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. I have a job for you. It's personal and urgent. Huminto siya saglit. Pinapakiramdaman ng bigat ng desisyong kanyang gagawin. Hanapin mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang babaeng nagngangalang Amara Reyes at sa kanyang ina. Ang mga araw na sumunod ay naging isang malabong panaginip ng gutom, pagod at kahihiyan. Ang kalye ang naging bago nilang tahanan. Ang gabi ay isang kalabang kailangan nilang talunin gamit ang mga lumang dyaryo bilang kumot at ang yakap ng isa't isa bilang panangga sa lamig. Ang umaga ay isang karerang kailangan nilang takbuhin para makahanap ng kahit anong pagkakakitaan bago pa man sila paalisin sa kanilang pansamantalang pwesto sa bangketa. Natutunan ni Amara ang lengguwahe ng kalye, ang pag-iwas sa tingin ng mga taong puno ng pandidiri, ang pagpapasalamat sa mga nag-aabot ng ilang baryang nalaglag mula sa langit, ang pagtitiis, higit sa lahat, ang pagtitiis. Sa ikatlong araw, isang ginang ang lumapit sa kanya habang nagbabaka sakali siyang makakuha ng trabahong maglaba sa isang komunidad. Ineng, naghahanap ka ng trabaho? Tanong ng babae. Ang ngiti nito ay tila isang sinag ng pag-asa. May alam akong boarding house. Kailangan nila ng tagalinis. Maliit lang ang sahod, pero may libreng pagkain at isang maliit na kwarto kung saan pwede mong isama ang nanay mo. Halos maiyak si Amara sa galak. Talaga po? Naku, salamat po sa Diyos. Kahit ano pong trabaho, tatanggapin ko. Kailangan mo lang magbigay ng 200 piso para sa uniforme at mga gamit sa paglilinis. Ibibigay ko sa iyo ang address pagkatapos, sabi ng ginang. 200 piso. Iyon na ang lahat ng perang naipon niya mula sa pagtanggap ng limos at pagtitinda ng bote. Pero para sa isang bubong sa kanilang ulunan at isang totoong trabaho, walang halaga ang perang yon. Walang pag-aalinlangan niyang ibinigay ang pera sa babae. Sandali lang, Ineng ha? Diyan ka lang. Kukunin ko lang ang address sa kaibigan ko. Nakangiting sabi nito at pumasok sa isang eskinita. Naghintay si Amra. 5 minuto, 10 minuto, 30 minuto. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng kaba. Sinubukan niyang sundan ng ginang sa eskinita. Ngunit pagdating niya doon, wala na ito. Naglaho na parang bula, kasama ang lahat ng kanyang pera.
at ang kanyang pag-asa. Niloko siya. Ang sakit ay mas matindi pa sa gutom. Ang sakit ng pagiging biktima dahil sa kanyang desperasyon. Nang gabing iyon, mas lumamig pa ang simoy ng hangin at ang katawan ni Nanay Elena na huminana dahil sa kakulangan sa pagkain at maayos na tulugan ay tuluyan ng bumigay. Nagsimula ito sa isang ubo. Pagkatapos ay isang panginginig. At bago pa man maghating gabi, nilalagnat na ng mataas ang kanyang ina. Nagdedeliryo ito. Binabanggit ang mga pangalang hindi kilala ni Amara at tinatawag ang kanyang kuya. Napuno ng matinding takot si Amara. Hindi pwede. Hindi niya kayang mawala pa ang kanyang ina. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng pambili ng gamot. Kinapa niya ang kanyang leeg. Nandoon pa ang tanging bagay na may halaga na natira sa kanya. Isang maliit na silver locket, kupas na at may mga gasgas na bigay sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw. Sa loob ay may maliit na larawan nilang tatlo. Noong mga panahong buo pa sila at masaya. Ito ang huling alaala niya. Ang tanging connection niya sa isang buhay na matagal nang nawala. Umiiyak siyang pumasok sa isang pawn shop na bukas pa. Ang matabang lalaki sa likod ng rehas na bakal ay halos hindi siya pinansin. "Magkano to?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig habang iniaabot ang locket. Tiningnan lang ito ng lalaki. Sinuri. Tinimbang. 150, sabi nito. Hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. 150 pesos, 150 piso. Ganoon lang kababa ang halaga ng huling piraso ng kanyang nakaraan. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang halagang iyon, ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan para sa kanyang ina. Pumikit siya ng mariin, hinahayaan ang huling patak ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. "Sige po, tanggap ko na." Hawak ang perang papel na tila nag-aapoy sa kanyang palad. Tumakbo siya papunta sa pinakamalapit na butika. Bumili siya ng paracetamol at isang maliit na bote ng tubig. Pagbalik niya, nakita niya si Nanay Elena na nakaupo. Nakatulala. Gamit ang hintuturo, may iginuguhit ito sa maalikabok na semento ng sahig. Isang simbolo, isang ibon na may mahabang buntot. Paulit-ulit niya itong iginuguhit na parang isang panalangin na hindi niya mabitawan. Hindi ito pinansin ni Amara. Ang tanging nasa isip niya ay ang maibsan ng paghihirap ng ina. Pinainom niya ito ng gamot. Inalagaan buong gabi. Pinunasan ng basang bimpo para bumaba ang lagnat. Kinabukasan, medyo bumuti ang pakiramdam ni Nanay Elena. Nagpasya si Amara na tanggapin ang alok ng isang may-ari ng karinderya na maghugas ng mga plato, kapalit ng pagkain at kaunting barya. Habang nasa likod siya, abala sa pagkayod sa mga sebo sa pinggan, narinig niya ang balita mula sa maliit na telebisyon sa loob ng kainan. At ang taunang charity ball ng tanyag na pamilya Ilustre ay inaasahang magiging pinakamalaki sa taong ito sa pangunguna ng butihing may bahay na si Doña Victoria Ilustre. Nabitawan ni Amara ang hawak na plato. Nabingi siya sa lakas ng kalabog nito sa sahig na semento. Sa screen, nakita niya ang mukha ng babaeng nagpalayas sa kanila. Nakangiti ito sa mga kamera, napapaligiran ng karangyaan, nagsasalita tungkol sa pagtulong sa mga nangangailangan. Isang huwad na anghel, isang demonyong nagbabalat kayong santo. Sa mga sandaling iyon, ang lungkot at paghihirap na nararamdaman ni Amara sa loob ng ilang araw ay biglang nag-iba ng anyo. Nagliyab ito. Naging isang bagay na mas mainit, mas matalim. Naging galit. Hindi ito tama. Habang sila ng kanyang ina ay nagdurusa sa kalsada, ang babaeng ito ay ipinagdiriwang ng mundo. Isang apoy ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Isang determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Hindi niya hahayaang magwagi ang kasamaan. Para sa kanyang ina, para sa kanilang dignidad, lalaban siya. Ilang araw nang balisa si Miguel.
Paulit-ulit niyang binabalikan ang bawat piraso ng impormasyon o ang kakulangan nito. Si Leo, ang kanyang assistant, ay walang mahanap na matinong record tungkol kay Amara Reyes maliban sa isang luma at hindi na aktibong probinsyal na address. Parang multo ang mag-ina, naglaho. Gabi-gabi, tinitingnan niya ang mga lumang photo album ng pamilya na itinago sa ilalim ng kanyang aparador. Mga larawang kupas, mga ngiting matagal nang nagyelo sa panahon. Hinahanap niya ang kahit anong bakas. At doon, sa isang sulok ng isang family picture, noong halos hindi pa siya naipapanganak, nakita niya ito. Isang batang babae, siguro mga 10 taong gulang, nakatayo sa likod ng kanyang ama. Mahaba ang buhok nito at may hawak na manika. Sa likod ng larawan may nakasulat na kamay, Papa, Mama, at ang munting si Leonora. Leonora. Ang pangalang narinig na niya noon mula sa kanyang ama. Sa mga gabing malalim na ang iniisip nito at napapabuntong hininga. Kawawa naman ang kapatid ko. Bulong nito minsan. Nawala. Kapag tinatanong niya kung ano ang nangyari, iiling lang ito at mag-iiba ng usapan. Isang hiwagang hindi na muling nabuksan. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Leo. Sir, good evening, sabi nito sa kabilang linya. Sir, wala pa rin po akong balita kay Amara. Pero may nahanap po akong iba. Tungkol sa suklay. Napaupo ng tuwid si Miguel. What about it? Nahanap ko po ang record ng alahasya na gumawa niyan. Matagal na po. A long time ago. Pero buhay pa po ang may-ari. Matanda na. Baka po may alam siya. Kinabukasan pinuntahan ni Miguel ang address na ibinigay ni Leo. Isang maliit na pinto sa isa sa mga lumang kalye ng Quiapo. Ang karatula sa taas ay halos nabura na. Adores Fine Jewelry. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy at chemical. Isang matandang lalaki na may makapal na salamin ang nag-aayos ng isang relos. Magandang umaga po, bati ni Miguel. Tumingala ang matanda. Si Mang Ador. Pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo, iho? Inilabas ni Miguel ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang malinaw na litrato ng gintong suklay. Ito po. Gusto ko lang po sanang malaman kung kayo po ang gumawa nito. Naningkit ang mga mata ni Mang Ador sa likod ng makapal na salamin. Tinitigan niya ang litrato ng matagal. Pagkatapos ay tumingin siya kay Miguel. At may nagbago sa kanyang ekspresyon. Isang pagkilala. Isang pag-iingat. Matagal na yan, sabi nito. Ang boses ay mahina. Bakit mo hinahanap? Mahalaga po sa pamilya namin. May gusto lang po akong linawin. Sagot ni Miguel. Pinipilit na maging kalmado. May mga detalye po ba kayong natatandaan tungkol dito? Bumuntong hininga ang matanda. Ibinaba nito ang hawak na relos at tinanggal ang salamin para punasan. Ang ama mo ang nagpagawa niyan. Si Don Ricardo. Regalo niya raw para sa bunso niyang kapatid. Tumango si Miguel. Alam ko po. Para po kay Leonora. Oo, para kay Leonora, sabi ng matanda. Pero may isang detalye dyan na tanging ako at ang ama mo lang ang nakakaalam. Isang lihim na bilin. Ano po iyon? Tanong ni Miguel. Hindi na maitago ang pananabik. Kung titingnan mong mabuti, sabi ni Mang Ador. Sa ilalim ng isa sa mga ngipin ng suklay, sa pinakadulo, may inukit akong isang napakaliit na simbolo. Halos hindi mo makikita kung hindi mo alam na nandoon. Anong simbolo po? Tumingin si Mang Ador sa kanyang mga mata. Isang munting maya. Parang may kung anong malamig na dumaloy sa mga ugat ni Miguel. Isang ibon. Bakit po maya? Iyon ang palayaw ng Don Ricardo sa kapatid niya nung mga bata pa sila. Paliwanag ng matanda. Ang kanyang munting maya. Palagi raw kasing masaya at malikot ang kapatid niya parang ibon. Ipinaukit niya yan para kahit anong mangyari, may isang tanda ang suklay na para lang talaga sa kapatid niya.
Isang bagay na silang dalawa lang ang nakakaalam. Napatulala si Miguel, ang kanyang munting maya. Leonora, nagpasalamat siya at umalis sa alahasya na parang lumulutang. Ang lahat ay unti-unting nagiging malinaw. Habang nagmamaneho siya pabalik, gulong-gulo ang isip, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang message mula kay Leo, isang litrato. Iyon ang larawan ng sahig ng isang maliit at maruming kwarto sa isang pansamantalang tirahan kung saan huling namataan si Amara. At sa maalikabok na semento, may isang guhit na ginawa gamit ang daliri. Isang ibon na may mahabang buntot. Isang krudong guhit ng isang maya. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Kinilabutan siya mula ulo hanggang paa. Ang simbolong iginuhit ng isang matandang may Alzheimer at ang lihim na simbolong inukit sa gintong suklay ay iisa. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang babaeng pinalayas ng kanyang asawa, ang matandang babaeng tinawag nitong magnanakaw, ang babaeng may sakit na iginuguhit ang palayaw ng kanyang nawawalang tiyahin. Diyos ko! Bulong niya sa sarili, puno ng pagkasindak. Si Nanay Elena, siya si Tita Leonora. Ang amoy ng pinakuluang sardinas at usok mula sa nasusunog na basura ang bumubuo sa hangin ng munting barong-barong na kanilang pansamantalang tinutuluyan. Isang espasyong ipinahiram sa kanila ng isang pamilyang naawa sa kanilang kalagayan, kapalit ng paglalabada ni Amara ng kanilang mga damit. Mas mabuti ito kaysa sa kalye, pero ang pakiramdam ng kawalan ay mas matindi pa rin. Pinagmamasdan ni Amara ang kanyang ina na mahimbing na natutulog sa isang banig na karton. Medyo bumuti na ang lagnat nito, ngunit halatang nanghina ang katawan. Ang mga buto sa pisngi nito ay mas lalong lumitaw. Ang bawat paghinga nito ay tila isang mabigat na pagod. Ang apoy ng galit na unang umalab sa puso ni Amara noong nakaraang araw ay hindi pa rin namamatay. Sa bawat paghihirap ng kanyang ina, mas lalo itong lumalakas. Sila ang may-ari ng lahat ng karangyaan sa mundo, habang sila ng kanyang ina ay nagtitiis sa ganito. Isang araw, ipapamukha niya sa kanila ang kanilang ginawa. Isang araw, bigla, isang hindi pamilyar na ingay ang gumambala sa karaniwang gulo ng eskinita. Isang ugong ng isang mamahaling makina ng sasakyan. Nagtinginan ng mga tao sa labas, nagbulungan. Sumilip si Amara sa siwang ng kanilang dingding na yari sa yero, at ang kanyang puso ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Isang itim, makintab na kotse. Ang parehong kotse na dumaan sa kanila noong gabing pinalayas sila. At mula sa driver's seat lumabas ang isang lalaking nakaputing polo shirt at slacks. Ang damit niya ay sumisigaw ng yaman na hindi nababagay sa maputik at masikip na lugar na yon. Si Sir Miguel Ilustre. Anong ginagawa niya dito? Paano niya sila nahanap? Napuno ng takot at galit ang dibdib ni Amara. Nandito ba siya para tapusin ang kanilang paghihirap sa mas malupit na paraan? O baka naman may iba pang akusasyon si Doña Victoria na ipupukol sa kanila? Bumukas ang pinto ng barong-barong. Si Leo, ang assistant ni Miguel, ang nagbukas nito. Sa likod niya ay si Miguel. Ang muka ay hindi mabasa. Agad na kumilos si Amara. Mabilis siyang tumayo sa pagitan ni Miguel at ng kanyang natutulog na ina. Itinaas niya ang kanyang mga braso na parang isang inahing manok na poprotekta sa kanyang sisiw. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng takot sa tuwing kaharap ang mga ilustre, ngayon ay nag-aapoy sa galit. Anong kailangan niyo dito? Matigas niyang tanong. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong emosyon. Hindi pa ba kayo tapos sa amin? Kulang pa ba ang ginawa ninyo? Hindi sumagot si Miguel. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Amara. Nakapako ito sa nakahigang si Nanay Elena. Ang ekspresyon sa mukha ni Miguel ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Amara kailanman. Hindi ito galit. Hindi pandidiri. Ito ay sakit. Isang malalim at matinding kalungkutan. Umalis na kayo.
sabi ni Amara. Mas matatag na ngayon. Wala na kayong makukuha sa amin. Kinuha niyo na ang lahat. Ngunit hindi natinag si Miguel. Dahan-dahan siyang humakbang papasok sa maliit na espasyo at ginawa niya ang isang bagay na tuluyang gumulat kay Amara. Lumuhod siya. Ang makapangyarihang si Miguel Ilustre, ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, ay lumuhod sa maruming sahig ng kanilang barong-barong. Ang putik ay dumikit sa kanyang mamahaling pantalon. Ang kanyang mga mata ay kapantay na ngayon ng natutulog niyang ina. Tita, bulong nito. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Tita Leonora. Leonora? Sino si Leonora? Naguluhan si Amara. Anong pinagsasabi niya? Isa na namang laro? Isang paraan para pagmukain silang masama? Pero ang reaksyon ng kanyang ina ang nagpatigil sa lahat ng iniisip niya. Dahil sa boses ni Miguel, dahan-dahang iminulat ni Nanay Elena ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, ang mga mata niyang karaniway malabo at nawawala sa sarili ay nagkaroon ng focus. Tumingin ito hindi sa kawalan, kundi diretso sa mukha ni Miguel. Nagkaroon ng isang saglit na katahimikan kung saan tanging ang paghinga lang nila ang maririnig. Isang sandali ng pambihirang linaw sa isip ng isang babaeng matagal nang binihag ng karamdaman. Tinitigan ni Nanay Elena ang mukha ni Miguel at isang salita ang lumabas sa mga labi nito. Isang salitang mahina, halos isang bulong, ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid na parang isang kulog. Mickey? Napatakip si Amara sa kanyang bibig. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Mickey? Ang kanyang inang halos hindi na maalala ang sarili niyang pangalan. Kilala si Sir Miguel at sa isang palayaw na puno ng paglalambing? Paano? Ang mundo ni Amara ay gumuho. Ang galit na kanyang inipon ay biglang napalitan ng isang nakalilitong pagtataka. Ang lahat ng alam niya, lahat ng pinaniniwalaan niya, ay biglang nagkalamat. Nakita ni Miguel ang pagkakataon. Tumingin siya kay Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at matinding pagsisisi. Amara, pakiusap, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Hayaan mo akong tulungan kayo. Let me fix this. Ang alok ng tulong. Ang mga salitang dapat sana'y musika sa kanyang pandinig. Ngunit ang narinig lang ni Amara ay ang pangalan ng pamilyang sumira sa kanila. Ang pamilyang puno ng kasinungalingan. Ang pamilyang nagdulot ng lahat ng kanilang paghihirap. Ang pagkalito niya ay muling nabalot ng galit at kawalan ng tiwala. Hindi! Sigaw niya. Ang lakas ng kanyang boses ay gumulat maging sa kanyang sarili. Itinuro niya ang pinto. Hindi namin kailangan ng tulong mula sa isang ilustre. Ang mga salita ni Amara ay parang mga punyal na paulit-ulit na tumatarak sa puso ni Miguel habang nagmamaneho siya pauwi. Hindi namin kailangan ng tulong mula sa isang ilustre. Ang bawat salita ay totoo. Ang bawat salita ay nararapat. Ang pangalan niya, ang pangalan ng kanyang pamilya, ay hindi na simbolo ng karangalan. Isa na itong sumpa. Isang tatak ng kasalanan at kasinungalingan. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na para lang sa kanyang asawa. Para na ito sa kanyang buong pamilya, sa kanyang ama na naging duwag, at sa kanyang sarili dahil sa matagal na pagkabulag. Pagpasok niya sa mansyon, naramdaman niya ang artipisyal na lamig mula sa aircon. Ang malinis at malawak na espasyo ay tila isang kulungan. Ang bawat mamahaling palamuti ay tila isang insulto sa kaawa-awang kalagayan ng kanyang tiyahin. Naabutan niya si Victoria sa kanilang silid, nakaupo sa harap ng salamin, tinatanggal ang kanyang mga alahas. Nang makita siya nito mula sa refleksyon, isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "You're home early?" sabi nito. Ang boses ay kalmado, na parang isang ordinaryong gabi lang. "How was your—" "Nahanap ko na sila," putol ni Miguel. Ang kanyang boses ay malamig.
at matigas na parang yelo. Natigilan si Victoria. Ang kamay nitong may hawak na hikaw ay nanigas sa ere. Dahan-dahan itong lumingon. Ang pagkukunwari sa kanyang muka ay unti-unting napalitan ng pag-iingat. Ang sinong tinutukoy mo? Huwag ka nang magkunwari, Victoria. Sabi ni Miguel. Humakbang siya palapit. Alam mo kung sino. Ang babaeng pinalayas mo. Ang babaeng tinawag mong magnanakaw. Tumayo si Victoria. Ang kanyang katahimikan ay napalitan ng depensa. At ano ngayon? Sinundan mo pa talaga ang mga basurang yon? Miguel, ano bang nangyayari sa'yo? Ang pangalan niya ay Leonora. Mariing sabi ni Miguel. Binibigkas ang bawat pantig na parang isang bala. Siya si Tita Leonora, kapatid ni Papa, tiyahin ko. Sa isang iglap, ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Victoria. Ngunit hindi ito napalitan ng pagsisisi o gulat. Napalitan ito ng isang bagay na mas nakakatakot. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. So nalaman mo na, sabi nito. Ang boses ay nanunuya. At ano ang inaasahan mo? Naluluhod ako at hihingi ng tawad? Miguel, ginawa ko lang ang nararapat. Isang kahihiyan ang babaeng iyon. May sakit sa isip. Paano kung may nakaalam na may kadugo tayong baliw na palaboy-laboy lang sa kalsada? Masisira ang pangalan natin. Pangalan? Sigaw ni Miguel, hindi na mapigilan ang sarili. Anong silbi ng malinis na pangalan kung nakatayo ito sa ibabaw ng kasinungalingan at pagmamalupit sa sarili nating kadugo? Hindi mo naiintindihan. Ako ba ang hindi nakakaintindi? Tumawa si Miguel ng mapakla. O ikaw ang nagbubulag-bulagan sa kasalanan mo? Bigla, sa sobrang galit, dinampot ni Victoria ang isang mamahaling florerang porselanas mula sa mesa at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng pagbasag nito ay umumalingaw-ngaw sa buong silid kasing lakas ng pagsabog ng kanilang pagsasama. Kasalanan ko? Humiyaw ito. Ang kanyang perpektong itsura ay nag-usot dahil sa puot. Gusto mong malaman ang totoo, Miguel? Gusto mo talagang malaman kung kaninong kasalanan ang lahat ng ito? Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Hindi ako ang nagsimula nito. Ang nanay ko. Ang nanay ko ang gumawa ng paraan para mawala sa eksena ang Tita Leonora mo noon pa man. Tinuruan niya itong magtiwala at pagkatapos ay sinet up niya ito. Pinalabas niya na mayroon itong ibang lalaki para masira ito sa ama mo at sa buong pamilya. Ginawa niya yon para masigurado ang posisyon ko sa pamilyang ito. Para ako ang mapangasawa ng ama mo. Natulala si Miguel. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang katotohanan ay mas madilim, mas masahol pa sa kanyang inakala. At ang duwag mong ama, patuloy ni Victoria, bawat salita ay lason, alam niya ang totoo. Pero wala siyang ginawa. Hinayaan niyang itaboy ang sarili niyang kapatid dahil mas pinili niya ang yaman at kapangyarihan ng pamilya ko. Kaya huwag na huwag mo akong sisisihin, Miguel, dahil pare-pareho lang tayong nakikinabang sa kasalanang sinimulan nila. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Tanging ang kanilang mabibigat na paghinga ang maririnig. Kaya ngayon, mamili ka, sabi ni Victoria. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig at mapanganib. Naglakad ito palapit sa kanya, na parang isang ahas na handang tumuklaw. Maari mong ibaon ang lahat ng ito. Manahimik ka at ipagpapatuloy natin ang ating perpektong buhay. Proprotektahan naman natin ang pangalan ng pamilya. O, huminto ito sa kanyang harapan. O maaari mong ipagsigawan ang katotohanan at sisirain mo hindi lang ako, kundi ang alaala ng ama mo at ang buong pundasyon ng pamilya, ilustre. At sinisigurado ko sa iyo, idiniin nito ang daliri sa dibdib ni Miguel. Gagamitin ko ang lahat ng pera at kapangyarihan ko para siguraduhin ang buhay ni Leonora at ng anak niya ay magiging isang tunay na impyerno.
Isang impyernong hindi na nila matatatakasan. Tinalikuran siya ni Miguel, nanginginig sa galit at kawalan ng magawa. Naglakad siya palabas ng silid, palabas ng kanilang mundo ng kasinungalingan. Kailangan niya ng hangin. Naiwan si Victoria sa gitna ng nagkalat na bubog. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang purse. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang general na nagbibigay ng huling utos bago ang isang digmaan. Nagdial siya ng isang numero. "Hello?" sabi niya sa kabilang linya. "May trabaho ako para sa'yo." "Oo, tungkol sa kanila." Huminto siya saglit, tumingin sa sarili niyang refleksyon sa basag na salamin sa sahig. Gawin mo ang lahat para hindi na sila magsalita pa. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit naramdaman niya ang dalawang malalakas na braso na bumuhat sa kanyang ina. Pagkatapos, bumalik ito para sa kanya. Inangat nito ang nagbabagang kahoy na nakadagan sa kanya. "Hawakan mo ako!" sigaw ng lalaki. Ang boses na yon. Kahit paos dahil sa usok at puno ng pagmamadali, kilala niya ang boses na yon. Sa gitna ng apoy at kaguluhan, ang kanyang isip ay nagkaroon ng isang sandali ng hindi makapaniwalang pagkilala. Inabot niya ang kanyang kamay na nanginginig at nanghihina. Isang malakas na kamay ang humawak dito ng mahigpit. At sa isang hila, naitayo siya nito mula sa bingit ng kamatayan. Hinila siya nito palabas mula sa nasirang dingding, palayo sa apoy na handa na silang lamunin. Paglabas nila sa impyernong yon, doon niya nakita ng malinaw. Ang kanyang mukha ay puno ng uling. Ang kanyang mamahaling polo ay may mga sunog na butas, ngunit walang duda. Si Miguel Ilustre ang nagligtas sa kanila. Nakita niya ang kanyang ina, ligtas sa mga braso ni Leo, ang assistant nito. Ang buong paligid ay isang eksena ng kaguluhan. Ang mga bumbero ay dumarating na. Ang mga sirena ay sumisigaw. Ang mga kapitbahay ay nagpapanik. Ngunit para kay Amara, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Bakit? Bakit siya nandito? Bakit niya isinugal ang sariling buhay para sa kanila? Walang oras para sa mga tanong. Hinawakan ni Miguel ang kanyang braso. "Halika na! Kailangan natin silang madala sa ospital." Inalalayan siya nito papunta sa itim na kotse na ngayon ay tila isang arko ni Noah sa gitna ng dilubyo. Maingat nilang inihihiga si Nanay Elena sa backseat. Umupo si Amara sa tabi nito habang si Miguel ay mabilis na umikot papunta sa driver's seat. Ang sasakyan ay humarurot paalis. Iniwan ang kaguluhan at ang apoy. Sa loob ng kotse ang tanging maririnig ay ang pag-ubo ni Amara at ang mabigat na paghinga ni Miguel. Tiningnan ni Amara ang kanyang ina. Maputla ito at walang malay. Ang dibdib nito ay bahagyang tumataas baba. "Huminga ka lang, Nay," bulong ni Amara. Hinahaplos ang buhok ng ina. "Malapit na po tayo. Magiging okay din po kayo." Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salitang yon, hindi lang para sa kanyang ina, kundi para na rin sa kanyang sarili. Isang panalangin pilit niyang pinaniniwalaan. Pagdating sa emergency room ng pinakamalapit na pribadong ospital, isang grupo ng mga nurse at orderly ang agad sumalubong sa kanila. Mabilis na isinakay si Nanay Elena sa isang stretcher at ipinasok sa loob. "Family of the patient?" tanong ng isang nurse. "Ako po, anak niya." Mabilis na sagot ni Amara. Sinubukan niyang sumunod, ngunit pinigilan siya ng nurse. "Ma'am, kailangan din po nating gamutin yang sugat niyo sa binti." Doon lang niya naramdaman ang matinding kirot mula sa paso at sugat na natamo niya. Naiwan silang dalawa ni Miguel sa waiting area. Umupo si Amara sa isang malamig na upuang bakal, nakatitig lang sa pintong pinasukan ng kanyang ina. Ang amoy ng usok ay nanunuot pa rin sa kanyang damit, sa kanyang buhok, sa kanyang bawat paghinga. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makagalaw. Ang lahat ng lakas niya ay naubos sa pagsigaw,
sa pagtakbo, sa paglaban sa apoy. Ngayon, ang natira na lang ay isang nakabibinging katahimikan at isang nag-uumapaw na takot. Isang doktor ang lumabas mula sa pinto. Agad na napatayo si Amara, hindi na ininda ang sakit ng kanyang binti. "Kayo po ang pamilya ni Elena Reyes?" Tanong ng doktor. Ang mukha ay seryoso. "Opo, ako po," sagot ni Amara. Ang puso ay kumakabog ng napakabilis. "Kamusta po siya, Dok? Okay lang po ba siya?" Huminga ng malalim ang doktor. Tiningnan siya nito ng may halong awa. "We've stabilized her for now. But," ang salitang but ay parang isang martilyong pumukpok sa kanyang dibdib. "She inhaled too much smoke," patuloy ng doktor. "May matinding pinsala ang kanyang mga baga. We're doing everything we can, pero kailangan ko pong sabihin sa inyo, kritikal ang kanyang kondisyon." Kritikal. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Amara. Isang salita, 4 na pantig, pero sapat na yon para wasakin ang lahat ng natitira niyang pag-asa. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang boses ng doktor ay unti-unting humina, naging isang malayong ugong na lang. Ang maliwanag na ilaw ng ospital ay nagsimulang umikot. Ang huli niyang naramdaman ay ang pag-abot sa kanya ng mga braso ni Miguel bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Lahat ay nawala na. Nakatayo si Miguel sa labas ng intensive care unit, pinaghihiwalay lamang ng isang makapal na salamin mula sa kanyang tiyahin. Nakakabit ito sa iba't ibang makina na may mga ritmikong tunog, tunog na nagsasabing buhay pa ito, pero isang paalala rin kung gaano kapanganib ang kalagayan nito. Ang sunog ay hindi aksidente. Alam niya yon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang biglaang paglitaw nito matapos ang kanilang pagtatalo ni Victoria ay hindi isang koinsidensya. Iyon ay isang babala. Isang pagtatangkang patahimikin ang nakaraan magpakailanman. At iyon ang huling patak. Ang giyera na sinimulan ni Victoria ay tatapusin niya. Si Amara ay natutulog sa isang kwarto sa ibaba. Binigyan ng gamot na pampakalma matapos gamutin ang kanyang paso. Iniwan niya si Leo para bantayan ito. Sa ngayon, ang kanyang misyon ay iba. "Leo, kailangan ko ng tulong mo," sabi niya sa cellphone. Ang boses ay mababa at puno ng determinasyon. Lahat ng naging kasambahay sa Villa Ilustre mula pa noong panahon ng lolo't lola ko. Hanapin mo ang mga record. Hanapin mo kung sino pa ang buhay. Ngayon na. Makalipas ang 2 oras ng maigting na paghahanap, isang pangalan ang lumitaw. Lourdes Santos, kasambahay. Nagretiro 20 taon na ang nakalipas. Nakatira ngayon sa isang maliit na bahay sa Bulacan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Miguel. Ang bahay ni Manang Lourdes ay maliit, simple, ngunit malinis. Ang halamanan sa harap ay puno ng mga namumulaklak na orkidyas. Isang matandang babae na may mga puting buhok at mabait na muka ang nagbukas ng pinto. Ngunit nang makita nito kung sino ang nasa harapan niya, ang kabaitan sa kanyang muka ay biglang napalitan ng takot. "Sa Sir Miguel?" Nauutal na sabi nito. Agad na napahawak ng mahigpit sa pinto. "Anong ginagawa niyo po rito?" "Manang Lourdes," sabi ni Miguel. Sinubukang gawing pinakamahinahon ang kanyang boses. "Pwede po ba tayong mag-usap? Tungkol po sa nakaraan." Agad na umiling ang matanda. "Wala na po akong natatandaan, sir." Mabilis nitong sagot. Handa nang isara ang pinto. "Matanda na po ako. Limot ko na ang lahat." Pinigilan ni Miguel ang pinto gamit ang kanyang kamay. Hindi sa paraang marahas, kundi sa paraang nagmamakaawa. "Pakiusap po. Tungkol po ito kay Leonora." Sa pagbanggit ng pangalan, isang kislap ng sakit ang dumaan sa mga mata ni Manang Lourdes, ngunit mabilis din itong nawala. "Wala akong kilalang Leonora." "Nagkakamali ka lang siguro, iho. Umalis ka na." Nakita ni Miguel ang takot sa mga mata nito. Ito ang parehong takot na nakita niya sa mga mata ng ibang kasambahay.
Ang takot na itinanim ng pamilya ni Victoria sa loob ng maraming taon. Sinubukan po siyang patayin. Biglang sabi ni Miguel, ang boses ay basag. Natigilan si Manang Lourdes. Kagabi po, patuloy ni Miguel, may nagsunog sa tinutuluyan nila. Ngayon po, ang tiyahin ko, si Leonora, ay nasa ospital, nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Dahan-dahang binitawan ni Manang Lourdes ang pinto. Ang pagmamatigas sa kanyang mukha ay gumuho, napalitan ng matinding awa at kalungkutan. Pinapasok niya si Miguel sa kanyang maliit na sala. Ang munting maya, bulong ng matanda, habang nangingilid ang mga luha. Ganun ba kalupit ang sinapit niya? Doon, sa loob ng maliit na bahay na yon, ikinuwento ni Miguel ang lahat. Ang pagkakadiskubre niya sa katotohanan, ang pagtataboy, ang paghahanap, at ang sunog. Nakinig si Manang Lourdes. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakapatong sa kanyang mga tuhod. Alam ko pong natatakot kayo, sabi ni Miguel pagkatapos. Pero kayo na lang po ang pag-asa ko. Kayo na lang po ang makakapagsabi ng totoong nangyari noon. Kailangan ko po ng tulong niyo para mabigyan ng hustisya si Tita Leonora. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, tumayo ito at naglakad papunta sa isang lumang baul na kahoy sa isang sulok. Binuksan niya ito. Ang amoy ng nakaraang panahon ay lumabas mula sa baul. Mula sa ilalim ng mga lumang damit at litrato, may kinuha siyang isang maliit na kahon. Inilapag niya ito sa mesa at binuksan. Sa loob ay may isang piraso ng papel na naninilaw na sa katagalan. Ang mga tupi ay halos mapunit na. Isang sulat. Bago siya tuluyang paalisin noon, nagsimulang magkwento si Manang Lourdes, ang boses ay garalgal. Ibinigay ito sa akin ni Leonora. Sabi niya, ibigay ko raw sa Kuya Ricardo niya. Pero tinakot ako ng nanay ni Doña Victoria. Sabi niya, kapag ginawa ko yon, madadamay ang pamilya ko. Naging duwag ako. Itinago ko ito. Sa loob ng maraming taon, binabagabag ako nito. Inabot niya ang sulat kay Miguel. Siguro, ito na ang tamang panahon. Nanginginig ang mga kamay na binuklat ni Miguel ang sulat. Ang sulat kamay ay maganda. At puno ng kabataan at kawalang muwang. Mahal kong Kuya Cardo, hindi ko maintindihan. Bakit ka galit sa akin? Bakit ayaw na akong kausapin ni Mama at Papa? May nagawa ba akong masama? Ang sabi ni Tita Elena, ang nanay ni Victoria, ay kailangan ko na raw umalis. Isang kahihiyan daw ako sa pamilya, pero wala akong maintindihan sa mga kasalanang ibinibintang nila sa akin. Alam mong hinding-hindi ko yun magagawa, Kuya, di ba? Aalis ako, dahil iyon ang gusto nila. Pero dala-dala ko ang gintong suklay na bigay mo. Ito na lang ang alaala ko sa'yo. Ang tanda ng pagmamahal mo sa iyong munting maya. Hihintayin ko ang araw na hahanapin mo ako. Hihintayin kita, Kuya. Nagmamahal, Leonora. Isang mainit na likido ang pumatak mula sa mata ni Miguel at tumama sa lumang papel. Hindi niya napigilan. Ito ang boses ng kanyang tiyahin. Isang boses na pinatahimik ng kalupitan. Isang panawagan na hindi kailanman dininig ng kanyang duwag na ama. Maingat niyang tiniklop ang sulat at inilagay sa kanyang bulsa. Ito na, ang huling katibayan. Isang testamento ng katotohanan na isinulat 40 taon na ang nakalipas. Tumayo siya at yumuko ng may malalim na pasasalamat kay Manang Lourdes. Maraming salamat po. Pangako po, poprotektahan ko kayo. Paglabas niya ng bahay, ang langit ay kulay kahel na. Hudyat ng paglubog ng araw. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang calendar. Bukas ng gabi. Sa kanyang screen nakatingin sa kanya ang isang digital na paanyaya. Isang larawan ng mag-asawang Miguel at Victoria Ilustre, nakangiti. The Ilustre Family, Annual Charity Ball. Tinitigan niya ito. Hindi na bilang isang paanyaya sa isang party, kundi bilang isang paanyaya sa isang laban. Ito na ang magiging entablado.
Sa harap ng lahat ng taong humahanga sa kanilang kabutihan, sa mismong mundo na binuo ni Victoria mula sa kasinungalingan, doon niya ilalabas ang katotohanan. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain. Ang maririnig ay ang mahinang tunog ng isang string quartet, ang pinaghalong tawanan at ang kalansing ng mga kopita ng champagne. Para kay Miguel, ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang asawa, si Victoria. Sa paningin ng lahat, sila ang perpektong mag-asawa, ang makapangyarihan at mapagkawang-gawang illustre couple. Nakangiti siya, nakikipagkamay, tumango-tango. Ngunit sa loob, ang kanyang kaluluwa ay parang isang mahigpit na nakakuyom na kamao, naghihintay ng tamang sandali para sumuntok. Si Victoria ang reyna ng gabing ito. Nakasuot ito ng isang kumikinang na pulang bestida. Ang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Siya ang sentro ng atensyon, ang araw kung saan umiikot ang lahat ng mga bituin sa silid na yon. Hindi niya alam na ang gabing ito ay ang gabi ng kanyang pagbagsak. "Darling, you seem distracted." Bulong nito sa kanya. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Smile. Everyone's looking." Ngumiti si Miguel, isang nangiting malamig. "I'm just waiting for the right moment, my dear." Ang atensyon ng lahat ay nasa entablado, kung saan ang MC ay nagpapakilala sa susunod na magsasalita. Pero bigla, isang komosyon ang nagsimula sa may pasukan ng ballroom. Nagkaroon ng mga bulungan. Ang mga ulo ay nagsimulang lumingon. At doon, nakita siya ni Miguel. Hawak ni Amara ang laylayan ng kanyang bestida. Isang simpleng bestidang itim na ipinahiram lang sa kanya ng isang nurse sa ospital. Wala itong palamuti, wala itong kislap. Ito ay isang patak ng kadiliman sa isang dagat ng kulay at karangyaan. Kanina lang, nasa tabi siya ng kanyang ina. Pinagmamasdan ang mahimbing nitong pagtulog sa ilalim ng mga komplikadong makina ng ICU. Ang pag-alis sa tabi nito, ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Ngunit alam niya, para sa hustisya ng kanyang ina, kailangan niya itong gawin. "Ready ka na?" Tanong sa kanya ni Leo sa labas ng ballroom. Tumango si Amra. Huminga ng malalim. "Para sa nanay ko." Sa bawat hakbang niya papasok, naramdaman niya ang daan-daang matang nakatitig sa kanya. Mga matang mapanuri, nagtatanong, sino ang babaeng ito? Paano siya nakapasok dito? Anong karapatan niyang sirain ang kanilang perpektong gabi? Pero hindi niya ininda ang mga yon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa isang tao sa kabilang dulo ng silid. Nakita niya si Doña Victoria na nakatingin sa kanya na may halong pagkalito at pagkadiri. Pagkatapos ay nakita niya si Sir Miguel at sa mga mata nito, nakita niya ang hudyat. Naglakad siya ng may dignidad na hindi niya alam na taglay niya pala. Ang bawat hakbang ay isang pahayag. Hindi na siya ang yukuulong katulong. Siya na ngayon ang anino ng katotohanan na handang lumamon sa kanilang mga kasinungalingan. Nakita ni Miguel ang pagbabago sa mukha ni Victoria nang makilala nito si Amara. Ang pagkalito ay naging galit. Itinaas nito ang kanyang kamay, isang senya sa mga security guard na harangin ang bisitang hindi inaasahan. "Guards, get her out of here!" Utos nito. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng kamandag. Ngunit bago pa man makakilos ang mga guard, humakbang si Miguel at hinarangan ang kanilang daan. "She's with me," mariin niyang sabi. Ang mga guard ay natigilan, naguguluhan. Tumingin sila kay Victoria, tapos kay Miguel. Ang dalawang haligi ng pamilya Illustre ay magkasalungat. Sa entablado, tinawag na ng MC ang kanyang pangalan. "Ladies and gentlemen, let us give a warm round of applause to the man of the hour, the CEO of Illustre Holdings, Mr. Miguel Illustre."
Pumalakpak ang mga tao. Ito na. Hinalikan niya sa pisngi si Victoria. Enjoy the show, bulong niya, at iniwan itong nanlalaki ang mga mata sa pagkatulala. Naglakad siya paakyat ng entablado, sinalubong ng nakakasilaw na ilaw at malakas na palakpakan. Tumayo siya sa lectern, tiningnan ang dagat ng mga mukha sa kanyang harapan, mga politiko, mga business tycoon, mga socialite, ang mga taong humuhusga sa mundo base sa yaman at itsura. Good evening! Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malakas, umalingaw-ngaw sa buong silid. Thank you all for coming tonight to support our foundation. Huminto siya, hinayaan ang katahimikan na mamayani. Karaniwan, sa mga ganitong gabi, pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagtulong, sa pagbibigay. Ngunit ngayong gabi, huminga siya ng malalim. Gusto kong ikwento sa inyo ang tungkol sa isang krimen. Isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong ballroom. Ang mga ngiti ay nawala. Ang mga bulungan ay tumigil. Mula sa entablado, nakita ni Miguel ang reaksyon ni Victoria. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Isang krimen na itinago sa loob ng 40 taon. Patuloy ni Miguel, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang asawa. Isang krimen ng kasakiman, ng pagtataksil, at ng isang pusong pinuno ng inggit. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang 2 bagay. Una, ang gintong suklay na kumikinang sa ilalim ng spotlight. Pangalawa, ang luma at naninilaw na sulat. Nagsimula ang lahat sa isang batang babae na pinagkaitan ng kanyang pamilya, ng kanyang pangalan, at ng kanyang kinabukasan. Sabi ni Miguel, itinaas ang sulat. At ang katibayan ay naririto. Ang mukha ni Victoria ay isa ng maskara ng purong takot. Tinalikuran ni Miguel ang audience at tumingin sa malaking LED screen sa kanyang likuran. Sumenya siya sa tech booth. Pero huwag ninyo akong pakinggan. Pakinggan ninyo ang isang taong naging saksi sa lahat. Ang screen na kanina'y nagpapakita ng logo ng Illustre Foundation ay biglang naging itim. Pagkatapos, isang mukha ang lumitaw. Ang mukha ng isang matandang babae, si Manang Lourdes, na nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, takot, ngunit sa wakas ay puno ng katapangan. Ang pangalan ko po ay Lourdes Santos. Nagsimulang magsalita ang boses mula sa speaker. At ito po ang totoong nangyari kay Leonora Ilustre. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig mula sa buong audience. Ang gabi ng paghuhukom ay nagsimula na. Nakatayo si Amara sa may pasukan. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig na marmol. Mula sa malaking screen, ang boses ni Manang Lourdes ay umalingaw-ngaw. Isang tinig mula sa nakaraan na humihiwa sa katahimikan ng kasalukuyan. Ang bawat salita ay isang patunay. Ang bawat pangungusap ay isang pag-amin sa lahat ng pagdurusang dinanas nila ng kanyang ina. Habang nagsasalita si Manang Lourdes, nakita ni Amara ang pagbabago sa buong silid. Ang mga bulungan ay naging mga halinghing ng pagkabigla. Ang mga mapanuring tingin na kanina'y nakatuon sa kanya ay isa-isa nang bumaling sa nag-iisang reyna ng gabing iyon. Nakita niya si Doña Victoria. Nakaupo ito sa kanyang mesa, tuwid na tuwid ang likod, na parang isang estatwang gawa sa yelo. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng mamahaling mantel ay hindi maitatago. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa ballroom. Ang lahat ay nakatingin kay Miguel, na ngayon ay ibinaba na ang sulat. Ang babaeng pinalayas, 40 taon na ang nakalipas. Sabi ni Miguel, ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Ay ang babaeng kamakailan lang ay muling pinalayas mula sa aming tahanan. Tinawag na magnanakaw.
at sinunog ang tinutuluyan. Siya ang aking tiyahin, si Leonora Ilustre. At ang babaeng ito? Lumingon si Miguel at tumingin ng diretso sa kanya. Ay ang kanyang anak, si Amara. Sa isang iglap, ang lahat ng mata ay muling napunta sa kanya. Ngunit ngayon, wala na ang panghuhusga. Napalitan ito ng awa, pagkagulat, at para sa ilan, paghanga. Ngunit ang katahimikan ay sinira ng isang tawang walang kagalakan. Isang tawang mapakla at puno ng desperasyon. Isang palabas! Sigaw ni Doña Victoria, tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang apoy na nagbabadyang manupok. Napakagaling na palabas. Kumuha ka ng isang matandang ulyanin at isang hamak na katulong para sirain ang pangalan ko, ang pangalan ng pamilya natin. Tumingin ito kay Amara. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. At ikaw, isa kang ahas, isang manggagamit. Ginamit mo ang nanay mong may sakit para makapasok sa buhay namin, para makapagnakaw, at ngayong nabigo ka, siniraan mo ako sa sarili kong asawa? Gold digger! Hindi kumibo si Amara. Hinayaan niyang magsalita ang katotohanan para sa kanya. Ang katahimikan ng buong ballroom ay ang kanyang sagot. Walang naniwala kay Victoria. At doon, nagsimulang gumuho ang reyna. Nang makita niyang walang epekto ang kanyang mga salita, ang kanyang galit ay naging purong pagwawala. Kasalanan mo ito, Miguel. Mahina ka. Katulad ka ng iyong ama. Kung naging matigas ka lang, hindi sana mangyayari ito. At ikaw, Leonora, sigaw nito. Tumitingin sa kawalan na parang naroon ang ina ni Amara. Kung namatay ka na lang sana noon pa, isa kang kahiyan, isang sumpa sa pamilyang ito. Ang mga salitang yon, puno ng lason at walang pagsisisi, ang tuluyang nagdiin sa kanyang kapalaran. Ang mga bisita sa paligid ng kanyang mesa ay dahan-dahang napatayo at lumayo, na parang natatakot mahawa sa kanyang kabaliwan. Ang paghanga ay naging pandidiri, ang respeto ay naging pagkutya. Bigla, ang mga flash ng kamera ay nagsimulang sumabog na parang mga kidlat. Ang mga reporter na kanina'y tahimik lang sa isang sulok ay biglang nagkaroon ng lakas ng loob. Nagsimula silang maglapitan na parang mga buwitreng nakaamoy ng sariwang dugo. Doña Victoria, totoo po ba ang mga paratang? Saan po nagtatago si Miss Leonora Ilustre? Anong masasabi niyo sa attempted murder case na isasampa laban sa inyo? Ang mga tanong ay sunod-sunod, walang tigil. Napasigaw si Victoria, tinatakpan ng kanyang tainga, sinusubukang itaboy ang mga reporter. Ang kanyang dignidad ay nagkalat sa sahig, tinatapakan ng bawat tanong, winawasak ng bawat flash ng kamera. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Amara ang isang presensya sa kanyang tabi. Bumaba na pala si Miguel mula sa entablado. Tumayo ito sa kanyang harapan. Hinarangan siya mula sa mga nagkakagulong tao, nilikha ang isang munting espasyo ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Tumingin siya sa eksena sa kanyang harapan. Ang pagbagsak ng babaeng nagdulot sa kanila ng sobrang sakit. Pero ang naramdaman niya ay hindi tuwa, hindi paghihiganti. Ang naramdaman niya ay kaluwagan. Napabuntong hininga si Amara. Isang hiningang hindi niya namalayang pinipigil niya pala. Gumaan ang kanyang dibdib na parang isang malaking bato na sa wakas ay naalis mula sa kanyang puso. Tapos na. Ang laban ay tapos na. Ang bigat na kanyang pinapasan sa loob ng maraming taon ay sa wakas nawala na. Bigla, 2 unipormadong pulis ang pumasok sa ballroom, sinundan ng ilang security personnel ng hotel. Nagbigay daan ang mga tao. Naglakad sila ng diretso papunta sa nag-iisang sentro ng kaguluhan. Victoria Ilustre, sabi ng isang pulis. Ang boses ay formal at walang emosyon. You are under arrest for questioning regarding the attempted arson in... Hindi na narinig ni Doña Victoria ang mga hululing salita. Sa pagkakita sa mga pulis,
Ang huling piraso ng kanyang pagmamatigas ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng focus. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. At sa huling pagkakataon, siya ang naging sentro ng atensyon. Hindi bilang isang reyna, kundi bilang isang talunang kriminal na walang malay na bumagsak sa sahig. Sa pagbagsak ni Victoria, isang nakabibinging katahimikan ang muling namayani. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Amara. Ang init nito ay gumapang sa kanyang nanlalamig na balat. Isang koneksyon sa gitna ng pagkawasak. Tapos na ang lahat. Bulong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya. Puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita noon. Oras na para magsimula muli. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin na nilalanghap ni Amara ngayon ay hindi na amoy usok o alikabok ng kalye. Ito ay amoy ng bagong gupit na damo, ng mga namumulaklak na rosas sa hardin, at ng malinis na linen. Nakatayo siya sa isang malawak na hardin, pinagmamasdan ang mga ngiti at tawanan. Sa isang bench, may 2 lola na naglalaro ng dama. Sa ilalim ng isang puno ng mangga, may isang grupo ng mga lolo na masayang nagkukwentuhan. Ito ang Pundasyon Leonora. Hindi na ito isang pangarap. Isa na itong tahanan, isang kanlungan. Ang eskandalong sumabog noong gabi ng charity ball ay yumanig sa buong alta sosyedad. Si Doña Victoria, ang reynang tinitingala ng lahat, ay naghaharap ngayon sa maraming kaso mula sa attempted arson hanggang sa perjury. Tinalikuran siya ng lahat ng dati niyang kaibigan. Ang kanyang pagbagsak ay naging mabilis at walang awa. Si Miguel naman ay tinupad ang kanyang pangako. Tinalikuran niya ang posisyon bilang CEO ng Illustre Holdings. Ibinenta niya ang malaking bahagi ng kanyang mana para itayo ang pundasyong ito na ipinangalan sa tiyahing hindi man lang niya nakasama ng matagal. Ginamit niya ang yaman na nabahira ng kasinungalingan para lumikha ng isang bagay na totoo at dalisay. Nilapitan ni Amara ang isang babaeng nakaupo sa wheelchair sa ilalim ng lilim, nakatingin sa malayo. Ang buhok nito ay maputi na, ngunit malinis at maayos na nakapusod. "Nay," mahinahon na tawag ni Amara. Lumingon si Nanay Elena. Ang kanyang mga mata ay malinaw na, ngunit ang liwanag ng pagkilala ay madalang nang sumilay. Nakaligtas siya sa sunog, ngunit ang pinsala sa kanyang baga at ang trauma ay mas lalong nagpalala sa kanyang Alzheimer. Hindi na maibabalik ang dati, pero payapa na siya, ligtas, at iyon para kay Amara ay sapat na. Kinuha niya ang isang libro mula sa kanyang tabi. "Nay, babasahan ko po kayo ng sulat ko para sa inyo, ha?" Ngumiti lang ang kanyang ina. Binuklat ni Amara ang isang kwaderno at nagsimulang magbasa. "Mahal kong nanay, kamusta na po kayo? Sana po ay masarap ang tulog niyo kagabi. Marami pong nangyari. Nakuha na po natin ang hustisya. Ang babaeng nagpahirap sa atin ay hindi na po tayo magagalaw kailanman. Hindi na po tayo matutulog sa kalye. Hindi na po tayo magugutom. Alam niyo po ba? Nay, may tahanan na po tayo. Isang napakagandang tahanan na puno ng mga tulad ninyo. At ang nagtayo nito ay si Sir Miguel, ang Mickey ninyo. Napakabuti niya pong tao. Tinulungan niya po tayong bumangon. Tinulungan niya akong mahanap ang boses ko. At araw-araw, tinutulungan namin ang isa't isa na ayusin ang mga nasira sa aming mga puso. Sana po, kahit papaano, nararamdaman ninyo ang lahat ng ito. Sana po nararamdaman ninyo kung gaano ko kayo kamahal." Hindi na niya natapos ang huling pangungusap. Isang mainit na luha ang pumatak sa pahina. Dahan-dahan niyang isinara ang kwaderno. "Amara." Narinig niya ang boses ni Miguel mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya itong papalapit. Dala ang isang tray na may 2 baso ng juice. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at maong. Ang dating anyo ng isang makapangyarihang CEO ay napalitan ng isang simpleng lalaking may malalim na mga mata
at isang tunay na ngiti. Nagabala ka pa, sabi ni Amara. Hindi yun abala, sagot ni Miguel habang inilalapag ang tray sa maliit na mesa. Gusto kong personal na magpasalamat sa'yo, para sa lahat. Umupo ito sa tabi niya. Tumingin sila pareho kay Nanay Elena. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo, Miguel, sabi ni Amara. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito ay nakita niya ang bigat ng pagsisisi na habang buhay na siguro nitong dadalhin. Patawad, Amara. Patawad dahil naging bulag ako. Dahil naging mahina ako. Dahil hinayaan kong mangyari ang lahat ng yon sa inyo sa pamamahay ko mismo. Patawad. Sa pagkakataong ito, si Amara na ang umabot sa kamay nito. Miguel, ang paghingi ng tawad ay para sa mga taong walang ginawa. Pero ikaw, ginawa mo ang lahat para itama ang mali. At iyon ay higit pa sa sapat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Miguel. Isang ngamangiting puno ng pasasalamat at pag-asa. Kinuha ni Amara ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Ang gintong suklay. Ito ay malinis na ngayon at kumikinang sa ilalim ng sinag ng hapon. Lumuhod siya sa harapan ng kanyang ina. Nay, aayusin ko po ang buhok niyo, ha? Dahan-dahan, isinuklay niya ang maputing buhok ni Nanay Elena. Ang bawat hagod ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Nang matapos, inilagay niya ang suklay sa mga kamay ng ina. Tinitigan ito ni Nanay Elena. Hinaplos. Pagkatapos ay ginawa nito ang isang bagay na nagpatigil sa mundo ni Amara. Tumingin ito sa kanya at sa isang pambihirang sandali ng linaw, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ninangiting puno ng pagkilala at pagmamahal. Hinawakan nito ang kamay ni Amara na nakahawak din sa suklay. Pinagsiklop nito ang kanilang mga kamay. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Ang isang simpleng hawak at isang matamis na ngiti ay sapat na. Doon, sa hardin na itinayo mula sa mga abo ng nakaraan, sa ilalim ng mapayapang sinag ng araw, natagpuan ni Amara ang kanyang tunay na tahanan. Hindi sa isang mansyon o sa isang gusali, kundi sa mga sandaling iyon, isang bagong simula na itinayo sa pundasyon ng pag-asa, pagpapatawad, at walang hanggang pagmamahal. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amara at Miguel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, aming mahal na tagapakinig, sa iyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Salamat sa pagsama, sa kanilang pagtawa, sa kanilang pagluha, at sa kanilang pakikipaglaban para sa katotohanan at hustisya. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bigat ng bawat pagsubok ni Amara, ang lalim ng pagsisisi ni Miguel, at ang dalisay na pag-asang hindi kailanman namatay sa puso ni Nanay Elena. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na halaga ay wala sa kinang ng ginto o sa taas ng katungkulan, kundi nasa tibay ng puso, sa lakas ng pagpapatawad at sa kapangyarihan ng pag-asang bumangon mula sa pinakamadilim na nakaraan. Ito ay isang paalala na kahit gaano kalupit ang mundo, mayroong kabutihang palaging mananaig at mayroong paghilom na naghihintay para sa mga pusong handang magmahal muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang iyong boses. Ano ang aral na pinakapumatak sa iyong puso? Anong bahagi ng kwento ang hindi mo malilimutan? Ibahagi mo naman ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang iyong mga kwento at damdamin ang nagbibigay buhay sa aming mga isinusulat. Muli, ang aming taos-pusong pasasalamat sa iyo. Hanggang sa susunod na kwento, Nagmamahal, Kwentong Damdamin TV.